hello! Let's get ready as we dive into our last stop before heading to South. So basically, each one of us here are having a cup of coffee since most of us here are working individuals and every one of us didn't get enough sleep before this travel. So we left Davao around 2:30 in the morning and then head on to South. It's actually a 3 hours travel from Davao to South and then South to our destination. So it's a long way to go and we are yet to have our first meal of the day. So we have to stop somewhere to have our first meal. And here we are, when the tough gets going, the going gets tough. And they may look heavy, but actually everybody's so light to be with. And the weather also is so bright. Ayan, so as we head on to our destination, ayan, pa-destination na kami. And the weather naman is nakikisama talaga. It's not hot, pero kasi maaga pa naman talaga yan. And yung pangunang parte ng aming hike hindi pa napagsimulan. So, doon pa siya magsa-start after sa registration. So, that way is papuntang, ano pa yan siya, papuntang registration area. And di pa talaga lumabas yung sinag ng araw. Actually, magsa-start pa siya after mga siguro 7. Yung oras na yan is approaching 6 a.m. pa lang. So, we are totally safe sa sinag ng araw. And after that, of course, magtatambay muna kami doon sa registration area kasi it's weekend and ang daming pilayan. So, there we are. Standby kasi nga medyo ang taas-taas ng pilayan. Ang daming visitors talaga going to the destination. So, ayan, nakikichismis kami sa mga baga-bagahing andoon sa location ng registration. Ang dami naman talaga kasing nakaka-amaze na mga bagay-bagay sa akin mga mata. Since it's my first time to have this sort of activity, no? And yeah, it's climbing and talagang mahirap siyang isingit sa aking time bilang working individual kasi nga yung trabaho ko is parang 24 hours siya in a day. Halos buong araw nagtatrabaho ako and ang hirap isingit ng mga ganitong activity not unless I'm going to have my holiday. So ayan, sa awa ng Diyos ng pagtagumpayan and thank you naman talaga sa aking mga cousins na naisingit ako sa activity nilang ito and to may mga new friends na na-meet. Ayan, ang saya-saya nilang kasama po. Puro mga kengkoy lahat. So, kung gaano ka-kengkoy ako, times 3, times 4 sila. So, ayan, at least, diba? So, it's one thing that makes the travel light, the activity light, because you are with the light individual. I mean, lahat sila kasi magkaang kasama. Even sa mga bata na kasama namin, puro mga, yung parang tipong hindi asal bata during the hike. Talagang maaasahan. Mas maaasahan pa sa akin actually. Especially yung anak ng aming master, no? Para din siyang master na bata. So, wala kang makikita ni isang nag-iinarte, mababae, malalaki, o actually, lalaki kaming lahat. Mukha lang kaming babae, charot. So, ayun, talaga ang saya-saya. Especially nung nasa area na kaming lahat. Yung mismo sa lake na, ayun, doon mo mafe-feel yung tunay na, saya. Well, ang ganda naman talaga kasi ng view. Ayan, siguro nasa gitna ng pa kami niyan, gitna ng hike. Gitna, or should I say 1/4. Talaga namang siya. Hindi rin basta-basta kasi ang layo, masyadong malayo from the registration area to the mismong spot. And the good thing about visiting this place, no, is talagang masasabi kong kaya lang siya ng mga first-timer. Although may konting hirap siya pag wala ka talagang experience sa mga ganitong bagay. But then, kaya lang talaga. Even bata, kaya. And the downside is pag kasi umulan. Kasi during that time, inulan kami na like siguro mga nasa 80 to 90% every day umulan talaga daw sa area, sabi nung guide namin.
So, it's expected almost every day na uulan talaga. Swerte na lang pag hindi. So, yan sa mismong video na yan, umuulan yan. Actually, hindi sila nag cover up. Tawag dyan, raincoat. Pero ako, while taking the video, kaya nagre-raincoat ako. Nasa akin kasi yung may dala ng camera, tsaka yung video cam. So, syempre, kailangan kong i-protect. Pero yung ulan naman is, kaya lang naman banggain. Kasi kung wala akong dalang video cam or whatever na dapat i-protect, mas gusto ko pa din na hindi mag raincoat. Mas masarap kasi salubungin yung medyo mabasa-basahan ulan. Hindi kasi siya as in over na nakakabasa ng katawan. Parang enough lang na malamig. Tipo gano'n. Unless kung may protect ang mga gadgets, iyon. Kagaya ng mga kasama ko, siguro meron din silang mga dalang something. Of course, like their cell phone siguro. So ako, ayan, gumupa na. So the interval of the ulan is not very long naman. Siguro nasa mga 15 minutes and then stop na naman. And then sa unahan ulan, stop na naman. Parang ganun lang. Ayan, nagsa-start na yung nasa peak na kami, almost peak na kami yan. Kaya ang view talaga naman, diba, nakakalula ang likod ng charap. yung langit. Diba? Ganda. Ang lapit na namin yan sa lake. Doon sa view ng lake, view deck. Pero, bababa pa kami yan before talaga mapuntang spot doon sa lake. Video ko siya. So, after that view, medyo may malayo-layo pa nila. So, ito na nga yung kwento. Palapit na kami sa view deck pala. So, nung nasa view deck na, ayan na. So, naiyak talaga ako deep inside. Sabi ko sa sarili ko, ba't ganito? Ba't ganon? Hindi naman ito yung nakikita kong view sa mga pictures na nakikita ko na view sa Mulon. Sabi ko sa sarili ko, oh my God, ang layo, ang hirap ng nilakad ko. But hindi yun yung gusto kong view na nakikita ko mismo sa social media na yung nasa top, yung trend ng mga trend na spot. Kasi sabi nga nila, yun na daw yung view. Ako, ba't dito tayo napunta? Yun pala hindi ko alam. Sa likod pala kami dumaan. So, ayan, sa bandang likod. And then, kinabukasan pa pala namin yun, makikita yung view na gusto ko. Kasi, it depends kung saan kayo nag-start. Either sa Sala Cafe or, I don't know na sa mga names na yun. Medyo napaglipasan na ng ilang buwan tong video na gawa ko. So, hindi ko na ma-reach out yung iba. To us, ano ba yung Sala Cafe and whatever. So, yung dinaanan pala namin is sa likod. Kaya yung view deck na una akong nakita is yun. Yung na-disappoint ako. Kinabukasan ko pa makikita yung view talaga na totoo. Yung nakikita nating lahat sa social media. Kaya naman yung outfit ko is mali. Kasi dapat yung outfit ko sa first day is dapat para dun sa view deck na bongga. And yun yung sinuot ko sa first day. Kaya naman the second day, di ko na gusto suotin yung first ko na sinuot sa araw na yan. Kasi nga, syempre, ang pawis na and di ka naman makapaglaba doon. Pero, ayan na nga pala yung view namin sa baba. And, grabe, I don't know, it's hard to put words into my mouth. I mean, sa akin, pagkadating ko doon. Kasi talagang mahilig ako sa mga ganitong view, nature, and very calming, soothing, ang sarap-sarap. Tsaka ang weather, napakalamig. Sarap talaga. Especially pag kasama mo din mga masarap kasama, masaya, mga ganon people. So, mag-enjoy ka talaga. Yun nga lang, ang daming tao kasi it's weekend. Well, anyway, that's our first day and yung activity namin, of course, start pa lang the following day. Lahat ng itinerary na mga pa-activity doon, kinabukasan pa namin. So, that's our first night. Ang sarap ng aming bulalo. Binawi talaga yung pagod namin sa araw. So, we had our heavy meal. May chef kaming kasama. That's my pinsan, of course. And so, ayan, we aren't friends yet lahat. But nung after dinner and pagka
kinabukasan, we get to, see each other's colors na talaga yun. Lahat pala kami talaga buwang. So, ayun, medyo no boundaries na kami. Kaya, ang saya-saya nung kinabukasan. Lahat ng activities talaga sulit. And, of course, the bond that we had were so unforgettable. Especially if you are in an unforgettable place. Ang saya kasama ng lahat, ang kikengkoy, tsaka walang maarte kahit isa, ni bata o matanda. So, that's a good thing. Dapat chill lang and, yeah, walang pikon of course.